So we have to draw the auxiliary view showing one of the triangles in true shape. So I'll designate yung A natin na triangle as true shape. So in here, I am just projecting para malaman natin kung ano yung points ni A. So for this one, I will designate yung corners ng triangle natin. Ooh, go past me. Yeah. And I'll label them 1, 2, and 3 para lang alam ko yung refer ko. And makita ko dito since 2, 3 is parallel dun sa reference plane natin, TL siya dun sa ating top view. Since TL siya sa top view, magpapakahirap ang aking sarili na gumawa ng perpendicular line sa TL na yan para magawa natin yung ating reference plane ERP1. Okay? So now, nakuha ko na rin yung ating ERP1. We will now project our points to ARP1. So dito mag-drawing lang ako ng ating projections for all of the relevant geometric features na kailangan nito. Grabe, hirap na hirap ako dito sa triangle ko bago ang nipis ng pangit. Nakakainis ang tagal makakuha ng perpendicular line. But anyways, yan, nagpo-project lang ako. I'm so sorry. It's a raw and uncut. So ngayon naman, una kong iproproject yung ating triangle A sa aking ARP1. So ginagawa ko to, inuuna ko yung A kasi gusto kong ma-verify na tama yung ARP na ginawa natin. Since pag tamang ginawa natin ARP, dapat yung ating triangle na A magmukhang edge view siya sa ating ARP1. So upon doing this, makita nyo, mag-edge view yung ARP1. So dito, minamark ko lang lahat ng distances ko. So since tatlo lang naman, mark ako ng tatlong distances ko away from the reference plane para mapadali yung gagawin ko later.
Ayan, so nakita nyo, nagturo na ako. Pinroject ko yung point 1, then tuturo ko yung point 2, project ko yung point 2. Oh my God, dito yung point 2. Then makita ko rin yung point 3. Oh my God, pareho sila point 3. Yung 2, 3. Yung 1, 2, 3 ko ay edge view. Oh my God, tama nga yung ARP natin. So, now after that, we can project all of the other points. Okay? So, wala nang narration yun kasi check nyo lang kung ano ginagawa. Pero may turo-turo naman ginagawa ang aking past self. So after nyan, nakita natin, nagawa ko na yung parang pyramid sa gitna. So dito magsisketch lang ako nung sa tingin ko na isometric niya, yung interpretation ko na isometric. Rough sketch lang. So pag gumagawa ko ng auxiliary view, it would help if meron kayo at least rough sketch or 3D model nung parang ginagawa natin. So dito hindi naman siya to scale para malaman ko na kung paano nagko-connect yung aking mga lines, planes, and points in relative sa ibang views. Para pag nag-ikot-ikot ako, alam ko kung paano siya um, i-connect ko na. Okay? So you don't need to do this, but for me, nadadalian lang ako mag-imagine pag meron akong model. And for some of you, pag nahihirapan kayo mag-ikot, maganda, meron din kayo nakita na parang 3D or isometric or parang ibang angle lang na model. So dito, sinisimula ko na i-drawing yung parang aking rectangular base for this one. Okay. So yan, project na ako ng aking lines and i-drawing ko siya in my ARP1. So dito ang ginagawa ko, naglalagay lang ako nung distances kasi dalawa lang naman distances na meron ako. Yung ka-distance ni 2, 3 and yung mas mababang distance. Okay? Now, if I project my points, I would see that it would actually form, okay, etong corner na yan. Since point view siya sa HRP, same sila nung length nung dati, yung nasa sa front view. And yun yung length mo kanina. Then, gagawin ko yun for all of the things para makuha na ganito yung magiging parang projection ng aking base ko in ARP1. Okay. So, ito ring corner na yan. Project ko. Yan. So, notice, itong lines na yan, lahat sila point view sila sa HRP. Tama, sa HRP sa top view. Okay? And lahat sila parallel dun sa FRP. So, if ganon, ibig sabihin parallel line sila, dapat in all views, mag-parallel sila. One of the biggest thing na makakatulong sa inyo when you're doing auxiliary views is to identify kung ano yung parallel lines mo. Because parallel lines will always appear parallel. So, yung corners nung box ko, nung box base ko, I mean yung edges, lagi siyang parallel. So, in any view, parallel siya. So, if madrawing mo yung isa, madali na madrawing yung iba. And with that, natapos na natin yung ating ARP1. Congratulations! Yay! So tayo naman, magko-construct tayo ng reference plane that will be parallel to our triangle A na naka-edge view.
So for this one, slide lang tayong triangle, pero again, pinapera pa ng triangle ko, so panoorin nyo na lang. Real time, raw and uncut. So ito yung aking ARP2. So itong ARP2 ko, parallel siya kay A na naka-edge view. So makuha natin yung TS dito. Now, I'll attempt to project yung different points natin. Okay. So, medyo mahirapan ako dito for some reason. Pero yun. Panoorin nyo yun. So, note din pala, pag madali kayong malito if marami kayo nilalagay ng mga construction lines, maybe mas magandang maglagay ng construction lines lang doon sa feature or sa plane or sa line or sa point na i-drawing nyo rather than wholesale ilalagay na lahat ng construction line at once. For me, nasanay na ako na ilagay lahat ng construction lines at once, pero sometimes nakakalito kasi pag marami, baka magkamali ng projection. Okay, so ayan, natapos ko na rin mag-project ng aking mga projection lines. Gagawin ko ngayon is I will project this triangle A to ARP2. So, kukunin ko yung point 1. Kunin mo na yung point 1. Yan. So, kukunin ko yung distance ng point 1. Transfer ko 2 views away. Oh my god. What is happening? Nublet yung aking compass. Left-handed. Ang hirap kasi pag hindi nag-iikot ng papel. But anyway, yan. Then, yung sa 2, transfer din ako ng lengths. So, ginagamit ko lang yung point ng compass para malaman kung saan yung trace ko. Kasi ang dami ko nilagay ng construction line. Medyo nalito rin ako. Yan. Ang maganda dito, yung 2 and 3 ko, alam ko dapat lies in the same line. Same projection line because they are point view in ARP1. And magiging TL sila in the other view. So, rather than projecting, actually, pwede rin gawin is kunin ko lang yung length and i-project ko along that projection line. But this time, ginawa ko yung traditional method na ginagawa natin. Then, drawing ko na yung aking triangle A. So, note pala dito, nagkamali ako. Binolpen ko na agad siya, or in your case, in HB ko na siya. Without knowing na, without remembering na hindi pala ito yung visible sa harap. So, kaya mamaya magkakaroon tayo ng marker para maiba yung visibility kasi nagkamali ako dun. Medyo nagpanic ako ng konti. Oh my god, paano ko ito buburahin? Wala akong correction tape. Pero yan, dapat hindi siya bolded pa dito.
construction lines pa lang kasi hindi ko pa alam yung visibility. Hindi pa ako sure dun sa aking visibility. Correct. So yan nga, kaya medyo may matagal na gap dito. Nagano akong correction marker pero wala akong makita. So sabi ko, panindigan na lang nato. Yan, trinay ko pa siyang gawing pencil pero hindi talaga kaya. So now dito, ipo-project ko naman yung other triangle ko. Okay, project ko yung other triangle ko yan. So may pa haplos-haplos pa yan para malaman nyo ito yung triangle na ginagawa ko. So ayan, nagawa na rin natin yung triangle na isa, yung opposite ni A. Now, dito makita nyo, this edge here connects these two triangles dun sa vertex niya, sa pinakataas. So dapat, magkoconnect rin siya dun sa vertex natin. So gagawin ko dito, since alam ko yun, i-connect ko na siya agad. No need to project pa that. Kasi alam ko na yung dalawang points, alam ko yung position. Then alam ko rin din sa base, lahat yan connected. Parang box siya. Yan. So these two triangles is connected by these two lines na parallel din. Okay? So yan, i-connect ko lang. And if you notice, yung other line din dyan, parallel din dun sa ginawa nating line. Kasi parallel sila in all views. Yan, nakamali na ako naman. Dapat yung isa yung hinighlight ko. Ito pala. Yan, yan pala. Yan yung tama. Yan. Yan naman yung nasa likod. Ito yung nandyan. Okay? Yan, dalawang yan, parallel yan. Parallel sila in all views kasi nakita na parallel siya dun sa HRP and FRP. Yan. So, yan yung base. Yan yung taas pala. Parang pyramid sa taas. Now, ang drawing naman natin, yung base. So, yung sa base natin, ang gagawin ko dyan is kukunin ko isang side ko. Okay? Kunin ko yung isang side ko. Ano ba yung kinuha ko dito? Okay. So, dito, alam ko that yung length sa yan, this line here is collinear with 2, 3. Yung 3, yung side na may 3. Okay? So, ibig sabihin, dapat yung edge na yun, okay, yung edge na in-describe ko kanina, dapat collinear sila, yung parang back corner with the 3 and all of this, line din yun. Kaya may pag gesture ako na line. So, dito nag-transfer ako ng length and papakita natin, ay, line pa rin nga siya. Okay? So, ito, kinuha ko yung length niyan, na nakita ko dun sa backside. Okay. Kuha ko yung length. Then, ipo-project ko, papunta sa ERP2. Damn! Then, yan. Okay. Then, makita ko, oh my God, collinear dapat sila with 0.3. Okay? So, pag naglagay ako,
pencil dapat. Yan. Yan yung edge na yun. Okay? That is your edge. Then dito, sinabi ko, parallel, di ba? So yung other side din, parallel din siya sa view na to. So yung gagawin natin na opposite edge niya, dapat parallel dun sa line na ginawa natin and magiging collinear siya with point 2. Okay? Yung line na yun magko-contain ng point 2. So, yan. Kunin natin yung back edge na yan. Yung back corner na yun nandyan. Ito yan. Tinuturo ko with my left finger. Then, pag nag-transfer ako ng lengths, makikita natin, makagawa tayo ng line that will be parallel to the previous edge na ginawa natin and ma-intersect niya yung point 2. So, ayan, nagawa rin yung line na opposite edge. Then, para mahanap yung other sides naman yan, since connected yung corners mo, i-connect lang natin yung lines mo. So, yan, kinonnect ko lang siya. Hindi ko na kailangan mag-project kasi alam ko na yung position of points. Connect na lang siya. So, it's very important para malaman kung ano yung connecting points natin. Ala, natatakpan ng aking buhok. Ano ba naman yan? Umayos ka dyan. Then, makita natin na parallel pa rin yung dalawang lines at parallel sila. But sobrang nipis na kasi ng projection lines and pangit yung pencil ko. Medyo hindi siya nag-appear but it should be parallel. Now, yung sa baba naman, yung bottom edge, alam natin that this would be parallel, yung bottom plane, parallel siya dun sa top ng base plane natin. Okay? Parang box lang kasi siya. So, yung sense nung bottom plane natin will be the same as yung kakagawa lang natin na parang rectangular frame. So, ang gagawin ko is parang mag-offset lang ako nung distance na mag-offset lang ako nung distance nung drop from the top of the box to the bottom of the box. So, parang yung ginagawa ko dito. Kunin ko yung bottom, alam ko yung corner dito, measure ko, then malalaman ko kung nasan siya. Okay? So, yan. So, yan yung drop from top to bottom. Ang maganda dyan sa drop na yan, consistent siya for all of the four corners of the box. So, kung ano yung drop mo for that, or ito yung height ng box mo, okay, this represents the height of the box. Kung ano yung drop mo for that one, ano ba naman yun? Naharangan ko yung drawing, nakakainis. Okay? Kung ano yung drop niyan, ang gagawin ko, since parallel line yan, gagamit ako ng pinagbabawal na technique, okay? I will essentially slide my triangle to create a parallel line with the length na kasama niyan. Kaya kunin ko yung aking, okay, kukuha ako ng aking compass, kukunin ko yung length na yon, okay, nag-diameter to. Yan. So dito, nag-iisip ako. Okay. Then kukunin ko yung compass ko. Kunin mo na yung compass mo. Yan. Kunin ko yung compass ko. May-measure ko yung length nito because alam ko that all of these edges, okay, have the same length and parallel sila in all these. Dapat same length sila and parallel in all these. Okay. So, ganyan siya. So, parallel lines, again, ito yung property ng property lines na na-exploit ko. And dun sa isa, ganun. Okay. Then, once makuha ko yan, makuha ko na yung bottom na base ng box ko, makuha ko yung buong box ko. So, yan, construction na lang siya. Yan, pinagbabawal na technique. Pinagbabawal na jutsu.
So ayan, nakuha ko na lahat ng lines. Ang problema ko na lang dito, oh my god, mali pala yung visibility ko. Kanina nagkamali ako, ginawa ko yung plane A ko yung nasa harap. Pero pag nakita natin, yan kaya medyo nagpapanik ako dyan. Oh no, kamali ako, ano ko siya. Yung plane A ko, nasa likod siya. So hindi dapat siya yung nasa harap. Actually, nasa likod dapat siya. Okay, paano natin alam na nasa likod siya? Kasi mas malayo siya or natatakpan siya when crossing from ARP2 to APR1 para makakuha dun sa A mo, may nakaharang sa kanya. Okay, so dito nagpapanik ako. Oh my god. This one, nasa likod yan. Nasa likod dapat yan. Dapat hidden yan. Okay, this needs to be hidden. Itong ini-ascribe ko naman ngayon, yan dapat yung nasa harap. So dito, isip ako, paano ko ito i-represent? So trinay ko muna mag-ballpen. Ang problema, pag ballpen siya, parang pareho lang siya. So hindi ko alam kung nasaan nasa harap. Tapos hindi ko nag-i-illusion pa rin siya sa aking isip. So buti na lang, nakakita ko ng marker sa aking vicinity upon maybe after 30 seconds. So ayan na, lumabas na yung marker, yung in-spoil natin kanina na marker. Yan. Pero dito nagkamali naman ako sa visibility kasi yung triangle ko na yan, hindi pala yun yung pinakaharap. Na-excite ako. Pero mas naharap siya than the triangle na nasa likod or yung isang triangle, yung triangle A natin. But dito nagpanik ako, oh my god, tinignan ko yung projection lines, natatamaan pala yung bottom, hidden pala siya nung base sa ilalim. So ko, oh, yan, panik ako, oh, yan. Makita niya sa aking gestures na, no! No, I made a mistake! So yan, so dito, yan, etong edge na yan yung pinakaharap mo dapat. So hinanap ko siya dito, okay, and dito ko na-recognize. I mean, dito ako naging sure. Etong edge na to, dapat, itong drawing kong yan, ito dapat yung nasa harap. Okay. So, fun fact, yung nagamit ko ng whiteboard marker rather than permanent kasi wala akong white permanent marker bilang isang teacher. And ang maganda sa whiteboard marker, nabubura siya from the ruler. Yun din na. Pero yan. So, makita ko, this box na gagawin ko dito, this now should be actually above the triangle. So yan, this one. This one is on top of the triangle. So dito paparaanan ko, papakita ko, hidden line yan, kaya lalagyan ko ng parang dash. Kasi ganyan ako mag-check. Lalagyan ko ng ganun para maging hidden line siya. Kamali lang kasi ako, I'm so sorry, wala akong correction mark. Wala akong correction pen. But now, I'll draw the other visibility. So judging from yung projection lines natin, alam ko kung ano yung nasa harap, yung nasa likod. And this one, more of intuition ko na siya ginawa, but dapat tama na yan. And just doing yung solid lines natin for what is in front. So lahat ng in front, itong naka deep black with the whiteboard marker, except for the one na nagkamali ako. So once nakita ko yung pinaka-visible, I was just like using parang deduction, spatial deduction. Parang i-check ko lang, pwede rin i-check yung projection lines, pero dito I'm just essentially not guessing but trying to use logic para malaman ko ano yung nasa harap yung nasa likod. Okay. Since meron na akong alam na lines na nasa harap, then some of those lines would follow nasa harap and some would nasa likod. Then yung walang mga yan, gagawin ko ng hidden lines, pero I regret doing that because medyo naging malabo siya. Pero magmumukhang ganyan yung mangyayari sa kanya. And ayun, yan yung auxiliary view ng ating figure na ito. Thank you!